Dahilan ni Bea Alonso para po magdesisyon na umatras sa kasal kay Vincent Co, abay lumutang na. So yan ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates, maraming salamat po sa inyong laging panonood. Muling naging sentro ng matinding usap-usapan sa social media at entertainment circles ang aktres na si Bea Alonso matapos umugong ang balitang umano'y naudlot o na-postpone ang nakatakda sana niyang kasal sa negosyanteng si Vincent Co dahil sa tinatawag na 3 Chinese rules. Ayon sa ulat ng bandera, maraming netizen ang nagulat sa di umano'y mga kondisyong inilatag umano ng pamilya ng fiancé bago matuloy ang kasal. Bagamat wala pang opisyal na kumpirmasyon mula mismo kina Bea at Vincent tungkol sa tunay na dahilan ng issue, mabilis na kumalat online ang samot-saring spekulasyon kabilang na ang pinag-uusapan ng hindi umano'y 3 kondisyon o rules mula sa pamilya ng lalaki na hindi raw nagustuhan ng aktres. So dahil dito marami ang nagtatanong ngayon, totoo nga bang umatras si Bea dahil sa may higpit na tradisyon ng isang mayamang Chinese family? So paano nga ba nagsimula ang mga controversy na ito? Nagsimula ang lahat ng kumalat ang mga blind items at entertainment reports tungkol sa di umano'y pagkansela ng engrandeng kasal ni Bea at Vincent na nakatakda sana sa Spain. Marami ng umanong invited guests ang naghahanda na para sa biyahe nang biglang lumutang ang balitang hindi na raw matutuloy ang kasal. Kasunod nito, may iba't ibang version ng kwento ang lumalabas sa social media. Ang ilan ay nagsasabing simpleng postpone lang ito dahil sa scheduling concern, habang ang ilan na may nagsasabing mas may malalim na dahilan sa likod ng desisyon. Ayon pa sa ilang mga entertainment reports, ang di umano'y sentro ng problema ay ilang kondisyon mula sa pamilya ni Vincent Co na umano'y bahagi ng tradisyon at expectation sa ilang prominenteng Chinese Filipino families. So parang sinasabi dito na yung pong hindi pagtuloy ng kasal ay parang binase no doon po sa naging rule or rules talaga, parang tradisyon ng mga Chinese, 'di ba? Bagamat wala pang opisyal na dokumentong inilalabas ang ilang showbiz insiders at online discussion ang nabanggit ng 3 di umano'y kondisyon na naging dahilan ng tensyon. Mahalaga ring tandaan na ang mga ito ay nananatiling haka-haka at hindi kumpirmado ng kampo ng magkasintahan. Number 1, yung kanilang tinatawag na prenuptial agreement. Isa sa pinakamakunahing lumutang na usapin ay ang prenup agreement. Ayon sa mga ulat, nais umano ng pamilya ng lalaki na magkaroon ng mahigpit na prenup bago ikasal ang dalawa. Sa maraming mayayamang Chinese Filipino families, hindi na bago ang prenup agreement dahil ito ay tinuturing na proteksyon para sa family assets at negosyo, at may ilang netizen ang nagsabing normal lamang ito lalo na kung bilyonaryo o may malaking negosyo ang pamilya. Gayunpaman, may mga chismis na nagsasabing hindi lamang simpleng property arrangement ang nakapaloob sa prenup, kundi mayroon din mga probisyong may kinalaman sa magiging pamilya nila sa hinaharap. Number 2, custody issue umano sa magiging anak. Ito ay isa sa pinaka-controversial na bahagi na lumutang na kwento online. Ayon sa viral discussion at ilang reports, may mga umano'y probisyon na kapag nagkaroon ng hiwalayan sa hinaharap, mapupunta raw sa pamilya ng lalaki ang custody ng mga magiging anak nito. Dahil dito, maraming nagsabing posibleng ito ang tunay na deal breaker para kay Bea. Maraming netizen ang nagpayag ng suporta sa aktres at nagsabing mahirap para sa sino mang babae ang pumayag sa ganitong kondisyon. Pero syempre, may mga legal expert din na nagpaliwanag online na ang custody arrangement ay hindi basta-basta na pagdidesisyonan lamang sa prenup dahil may proseso at konsiderasyong legal na kailangang sundin. So number 3 rules. Pagtira umano kasama ang pamilya ng fiancé. Isa pang usaping lumutang online ay ang
posibilidad na inaasahang umanong tumira si Bea kasama ang pamilya ni Vincent pagkatapos ng kasal. Ito ay isang tradisyonal na matagal nang inuugnay sa ilang conservative Chinese household, lalo na kung only son ang lalaki. Grabe no, ang hirap. Sa ilang online discussion, may mga nagsabing maaaring naging sensitibo issue ito dahil si Bea ay matagal ng independent at sanay mamuhay ng sarili. Bilang isa sa pinakamatagumpay na aktres sa bansa, may sarili siyang properties, negosyo at lifestyle na posibleng mahirap baguhin basta-basta. Gayunpaman, wala pa ring opisyal na kumpirmasyon na talagang kabilang dito sa mga kondisyong inilatag ng pamilya. So sa kabila ng napakalaking kontrobersyang ito, nananatili namang tahimik sina Bea at Vincent Ko tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Wala pa rin silang direktang inilalabas na pahayag tungkol kung kanselado na nga ba ang kasal o simpleng postpone lamang ito. Dahil dito lalo lamang umiinit ang mga spekulasyon online. May ilang mga fans na umaasang hindi totoong hiwalay ang dalawa at baka nais lamang nilang gawing pribado ang kanilang sitwasyon. Samantalang may iba namang naniniwalang may malaking posibilidad na totoong nagkakaroon ng conflict sa pagitan ng personal freedom ni Bea at ng traditional na expectation ng pamilya ng fiancé. So, kung mapapansin ko sa ninyo or yung sa mga fans po ni Bea Alonzo, from the start talaga, masasabi natin na si Bea napaka-independent niya diba? From the start, nakita natin kung paano siya yumaman, paano siya nakabili ng mga properties. Yan po ay na-achieve niya sa sarili niyang pawis, sa sarili niyang pagod. Kaya naman kahit sinong babae, 'di ba, ay hindi po papayag dun sa 3 Chinese rules na ipinipilit nitong mga pamilya ni Mr. Vincent Ko. Na kahit sino naman talagang babae ay hindi papayag na mawalay sa kanya yung kanyang mga anak na hindi dumadaan sa tamang proseso. Kasi 'di ba sa Pilipinas po parang meron tayo ditong parang meron tayong batas na kapag nag 18 years old na yung bata, that's the time na pwede siyang pumili kapag po naghiwalay ang magulang, 'di ba? Yun po yung kanyang may karapatan siyang pumili kung kanino niya gustong sumama. Pero yung mga early age po, parang napaka-imposible. Kahit pong ilang mga abogado sa Pilipinas ay talagang kini-question ang prenup kung yun po talagang nilalaman ng 3 Chinese rules na naging dahilan para umatras si Bea Alonzo sa kanilang kasal. Kaya naman talagang marami pong mga Pilipino at Chinese tradition na talagang medyo questionable para sa mga Pinoy. Kasabay ng issue muling na pag-usapan din online ng ilang traditional Chinese Filipino families pagdating sa pag-aasawa. Maraming netizen ang nagsasabing karaniwan sa ilang mamamayang Chinese clans ang pagiging stricto pagdating sa mapapangasawa ng anak, lalo na kung ito'y tagapagmana ng negosyo. Sa ilang Reddit discussion, may mga user na nagbahagi ng sariling karanasan tungkol sa expectation sa Chinese household, kabilang ang prenup agreement, family approval at pressure na sundin ang tradisyon ng pamilya. Gayunpaman, may mga netizen din nagsabing hindi dapat i-generalize ang Chinese culture dahil hindi lahat ng pamilya ay may ganitong setup. So, ibig sabihin, dun po sa opinion ng publiko patungkol dito, hindi naman pala lahat ng mga Chinese ay sumusunod na dun po sa kultura na meron. Siguro maaaring ang pamilya ni Vincent Ko kasi they are so-called the traditional Chinese na talagang yung kanilang tradisyon ay sinusunod nila at talagang yun yung kanilang umiiral dun po sa kanilang sa kanilang mga rules na kailangan sundin ng nag-iisa nilang anak na si Mr. Vincent Ko, yung kanyang only son na si Vincent Ko. Matatawag na heir siya, 'di ba? Matatawag na tagapagmana ito si Mr. Vincent Ko. Kaya maaaring kung bibigyan natin ng benefit of the doubt yung pamilya ni Mr. Vincent Ko, parang nagiging wise lang sila, nagiging maingat lang sila. Kaso nga lang, yung kanilang tradisyon ay hindi po ito naayon doon po sa tradisyon naman ng mga Pilipino community. Pilipino, 'di ba? Kasi tayo napaka family oriented natin. As much as possible, gusto natin magkakasama tayo hanggang sa magkaroon sila ng sariling pamilya. Pero yun yung nagkaroon sila ng conflict. Kaya sinasabing tukoy na nga kung bakit po nagkaroon ng pag-atras sa kasalang Bea at Vincent Ko. Kayo po, anong niyang saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV and Dareds Channel. God bless everyone.